o Marinduque, yaman ng bansa. Sa baybayin ng Potoy hanggang Kuweba ng Bathala, ang bawat sulok ng probinsya ay puno ng alaala. Bundok at dagat magkatagpo sa isang tanawin. May matatamis na ngiti at sariwang hangin. Puputungan ka para buhay mo ay pagpalain. Marinduque o Marinduque, kay sarap mahalin. Sa Moriones Festival, ikaw ay aming aalawin. Sariwang isda at lamang dagat ang aming ihahain. Ang katedral ng Boac ay may magandang kasaysayan. Sa ganda ng mga simbahan, damdamin mo ay gadaan. Bundok at dagat magkatagpo sa isang tanawin. May matatamis na ngiti at sariwang hangin. Puputungan ka para buhay mo ay pagpalain. Marinduque o Marinduque, kay sarap mahalin. Mga kuweba sa bagong bungan at daruga ay iyong tuklasin. Pati ang Kawa-Kawa Falls, Padyao at Malbog Hot Spring. Mongkong Maniwaya ay nasandbars ay mapayapa. Sa Belaro ka na ang buong mundo ay namangha. Bundok at dagat magkatagpo sa isang tanawin. May matatamis na ngiti at sariwang hangin. Puputungan ka para buhay mo ay pagpalain. Marinduque o Marinduque, kay sarap mahalin. Ang view deck at panpalan ay nasa Palanakan. Ang paliparan ay nandoon naman sa Agasan. Dumiretso sa Luzon, Datumanggi o Tetik na marka. Magbaon ng uraro, cookies at masarap na bibingka. Bundok at dagat magkatagpo sa isang tanawin. May matatamis na ngiti at sariwang hangin. Puputungan ka para buhay mo ay pagpalain. Marinduque o Marinduque, kay sarap mahalin. Sa bundok malinding na kay taas tayo ay aakyat. Best Reyes Island, happy naman sa dagat. Suhay sa tanga at kalisa sa kalisinglahan. Mga palo sa butterfly pa may pagmasdan. Bundok at dagat magkatagpo sa isang tanawin. May matatamis na ngiti at sariwang hangin. Sumakay sa kangga at kalisa sa kalisayahan. Mga paru-paro sa butterfly farm ay pagmasdan. Bundok at dagat magkatagpo sa isang tanawin. May matatamis na ngiti at sariwang hangin. Puputungan ka para buhay mo ay pagpalain. Marinduque o Marinduque, kay sarap mahalin. Marinduque o Marinduque, kay sarap mahalin. Hi, hi, hi! Isang magandang gabi, Marinduque! Yaman ng bansa. Sa baybayin ng Potoy hanggang Kuweba ng Bathala, ang bawat sulok ng probinsya ay puno ng alaala. Bundok at dagat magkatagpo sa isang tanawin. May matatamis na ngiti at sariwang hangin. Puputungan ka para buhay mo ay Ayan, isang magandang gabi, Marinduque, isang magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na kamo? Hamos na sa ating programang Senior Moments, Soak and Music. Ngayon pong araw na idi. Sabi nga ni idi, iri. Ayan, at araw na ito. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Kumusta na po kamo? Kumusta na ang lahat ng mga Marinduqueño? Ilang araw bago ang eleksyon 2025.
isang tanawin. May matatamis na ngiti at salimong hangin. Puputungan ka para buhay mo ay pagpalain. Marinduque o Marinduque kay sarap mahalin. Ilang araw na nga lang baga at election na. 7 days before, ano? Isang linggo na lamang. Naku, pagkabilis po ng panahon, kasing bilis ng tibok ng puso ng ating mga kandidato. Tumitibok-tibok-tibok na ang kailang mga puso. Hindi dahil umiibig, kundi sila ay inakabahan na. Ikaw na kandidato ngayon, pagka-senador, pagka-congressman, pagka-gobernador, pagka-bukal, vice-governor, mayor, konsihal, halo-halo na ang nararamdaman, ano? Ito yung mga panahong, nagdadalawang isip na din. Ito daw yung mga panahong, pati kasama ay pinagdadautan na din. Totoo ba gayon? Ay nako. O hala-hala't mabati po muna ako ng isang magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan Marinduqueño all over the world. Sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa ating programa na ito. Ayan, Senior Moment, Soak and Music, mga erguhan, kumustahan, ilang mga issue, ang ating pag-uusapan habang kita ay nagapatugtog ng mga magaganda at nakakaindak na mga sonata. Ayan, binabati ko ang anim na bayan ng ng Marinduque. Yan, sa mga kababayan po natin sa Buena Vista, mga Bistanyo, mga Gasenyo sa Gasan, Buakenyo sa Buak, Mugpogenyo sa Mugpog, Santa Cruzin sa Santa Cruz, at Torrijos noon, mga taga-Torrijos. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Mga Kangani, Kamandin at Kabaya. Mabuhay po ang lahing Marinduqueño sa amang bahagi ng mundo. Ayan, magandang gabi sa Mega Manila, mga kababayan natin sa Cavite, sa Laguna, sa Rizal, sa Bulacan, Pampanga, sa buong Northern, Central at Dulong Luzon. Sa mga kababayan natin sa Laguna, sa mga taga Batangas, alay kay gay, ayos lang diyan. Kumusta na gadiyan sa inyo? Diyan gay tuong tahimik pa baga o kayo nagkakagulo na dahil? Sa mga taga Quezon Province, magandang gabi. Sa mga taga 1st, 2nd and 3rd District at maging sa bahagi po ng Katanawan, Hinarluna, mga taga-panood po natin dyan. Sa mga taga Lasones, Sariaya, mukhang mainit din ang politika dyan. At marhay na banggi sa Indong Gabos, mga tugang na Bicolano at mga Uragon. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. At sa mga palanggan natin sa Visayas kag sa Mindanao, maayong gabi. Oy, kay kay Attorney Luke Espiritu na nakasama natin kagabi, aspirant and candidates for senator. Kay former Commissioner Heidi Mendoza, yan, isa rin sa ating nakasama yan po ay senatorial candidate. Yan, at please like and share ang ating programa. This is Senior Moment at medyo ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa ating lalawigan at mga iba't ibang mga usapin, lalo na ngayon nalalapit ang election 2025. Magandang gabi sa lahat na may mga birthday, happy birthday! May mga anniversary, ano bang anniversary yan? Pagkasama o paghihiwalay? Ayan, shout out sa inyo lahat! Ayan, sa mga bayaning OFW, dyan sa bahagi ng Amerika, sa Canada, sa bahagi ng Europa. Sa mga kababayan natin nakatutok ngayon, dyan sa room, dahil nga sa nalalapit na paghahalal ng bagong Papa sa Roma. Ayan, at binabati din natin mga kababayan niya sa Europa, sa bahagi din po ng gitnang silangan, dyan sa bahagi po ng Dubai, sa Abu Dhabi, sa UAE, yan, sa iba't ibang bahagi po ng Saudi Arabia at ng buong Middle East. Magandang gabi din sa mga kababayan natin sa Southeast Asia, dyan sa Taiwan, sa Hong Kong, sa bahagi din po ng China, mga kababayan natin sa South Korea, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Thailand at Singapore, sa iba't ibang bahagi din po ng nitong Pacific region, dyan sa bahagi ng Palau, sa Hawaii, at maging sa bahagi po ng Switzerland at dyan sa
bahagi ng Australia. Sa mga hindi ko po nabanggit, bagay sa lahat ng mga seaman, magandang araw, umaga, o sa mga gabi na po baga dyan sa inyong lugar na pinaglalayagan ngayon. Ingat po kayo at kumusta po sa inyong lahat. Ayan at batiin na rin natin yung ating mga kaubayan. Ayan at syempre nanonood po si, sino na rin? Si Lorena, magandang gabi Lorena, kumusta? Ayan, Maria Lorena Alcala Loto, ito ang pinakamayaman sa tabi. Bermar Arambulo, magandang gabi. Violeta Guerra, Bibencio Alvarez, si sino ito? Mean Sol, Ricardo Sarmiento, Pamela Rodelas Rabanera, at itong si Ching Chansu. Hindi ko mabasa yung apelyido mo at papaano ba yan naman ay bakit Arigan rin? Japanese ang lingwahe. Ayan at magandang gabi po sa inyo lahat. At sa mga hindi pa po nakapag-share, pakishare na po itong ating programa. Ayan, at sino pang babatiin natin ngayon? Ano pa ba yung ating pag-uusapan? Ako, ito, maganda ito. Mayroon akong i-open sa inyo. Hello, Ana Marie, magandang gabi. Ayan, Jane Revilla Vargas is also watching. Nako, malapit na pala ang Bila-Bila Festival sa ating bayan ng Bunak. Buwak, sorry. Tao lang po nagkakamali. Pero sa election, huwag kayo magkakamali. Subukan nyo. Ayan at ngayong pong darat after election ay ano bang petsa yon? Ayan, yung ating Bila-Bila Butterfly Festival. Yan ay abangan po ninyo at i-announce po namin sa inyo yung mga updates. Nako, maganda po ito. Ano kaya ang maging highlights nitong ating Bila-Bila Festival? Si Roxy Rap sa Niraksam. Paano babasahin na rin? Mascarinas Warriero. Mascarinas Wari Idi. Ayan at ito po meron po akong babasahin po sa inyo. Ito, medyo biblical po ito. Ang sabi po dito sa Hosea chapter 4 verse 6. Hindi po ako pastor Sabi po dito, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forgot thy children. English yun. Para nakakadugo ng ilong. Ay, Tagalogin na lang natin. Sabi po ng Hoseas Kapitulo 4, versikulo 6, ang aking bayan nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ayan, kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ng iyong mga anak. Naku, may nakakatakot. Yung palang ganti, yung pong kapahamakan ay sa ating mga anak at ina po. Ayan, sana sa Marinduque wag mangyari yan. Alam nyo mga kababayan, ito po ay napakahalaga sapagkat kaya ko ito na-open agad malapit na nga ang eleksyon. Sana gamitin natin ang ating utak. Mas mataas po ang utak. Kaya nga daw po ang ating talino na dito at nasa baba ang lahat ay ibig sabihin dapat ito po ang kumukontrol. Dapat tayo po ay maalam. At yung kaalaman natin ay sa ikabubuti ng ating buong pagkatao. Yung pong kaalaman na maghahatid sa atin, hindi sa kapahamakan. Diba? Kaya nga, this coming election, ito yung ating kapangyarihan. Dito tayo nagkakaroon ng kapangyarihan. Napansin ninyo? Yung mga edukadong nahangad, diba? Matataas, mayayaman, biglang namumupo, nagamano, beso-beso, pero wag ka pagka hindi ka man lang mapansin, hindi ka makamayan, hindi magawa sa iyo yan. Bakit? Alam nila na ikaw ang makapangyarihan ngayon. Ikaw ang Diyos nila ngayon. Pero, yun ang inasabi ko. Wag kayong papadaya. Wag po tayong papadaya sa mga yan dahil hindi lahat ng lumalapit sa atin ay totoo. Sabi nga ni po sa Bible din, mag-ingat kayo dahil
ang demonyo ay nagpapakitang mabait at napakaamo. Pero sa loob nila ay para silang mga lobo na bandang huli ay kakainin kayo ng buong buo at asilain kamo. Ayan, kaya nga yun ang ating pambungad sa ating programa bago tayo bumasa ng mga pagbati din para i-open yung ating kaisipan. And hindi na lingid sa atin yung nangyayari sa ating probinsya. Dapat maging aware po tayo. Hindi yung puro tayo ngak. At hindi naman tayo kumikilos. Kaya totoo yung sinasabi ni senatorial candidates at aspirant Attorney Luke Espiritu na dapat proteksyonan natin ang ating mga kababayan, ang ating mga manggagawa, ang ating agrikultura, ang ating lalawigan, ang ating mga resources. Huwag nating hayaang minahin, sirain, i-convert, sirain ang ating mga sakahan at paasahin na lang tayo sa mga lintibis na mga ayuda na yan. Mga kababayan, ito po ay gusto po nating ipaunawa sa inyo. Sabi po ng ating bisitang yan ni Attorney Luke Mendoza. Ba't nagsama si Luke Mendoza? sorry. At naging bisita ko po kasi sa programa ko si Attorney Luke Espiritu at saka si Heidi Mendoza. Ay, pinagsama ko na pala. Ay, sabi ni Attorney Luke ay ang Marinduque daw ay parang paraiso. Isipin ninyo, parang paraiso. Pero ingat kayo, yung paraiso, may ahas doon sa loob. Nadaya si Adan at si Eva. Dahil may ahas. At yung ahas po ay, kunyari nagkasabing totoo, pero totoo, ay nako, adayain kita. Sabi ng ahas ay, talaga mabait. Doy, kumusta ka na? Sabi kay Eva, kumusta na ikaw? Sabi ni Eva, ay, kami po naman ay ayos laan din At pwede daw kaming mamahala, kumain ng lahat ng mga resources, ng mga kayamanan din sa loob ng paraiso. At wag lang daw po namin gagawin na kumain po ng bunga na yung puno na yan. At anong pangalan ng puno? Anong pangalan ng puno? Manonood po natin ngayon. Sige daw ay. At bibigyan ko kamo ng isang baong latik. Anong pangalan ng puno na hindi ipinapakain ng Diyos kay Eva at kay Adan? Sabi ni Eva, hindi daw po namin pwedeng kainin yun. Aba, ay ang sabi po nung ahas, shh! Hi! Huwag niyong akalimutan sa darating na... ba't may halalan? Ayan, at ang sabi ng ahas, ay hindi totoo yun. Pag kumain kayo niyan, hindi kayo mamamatay. Tatalino pa kayo. Yayaman kayo. Isipin nyo, grabe ha. Kaya nga, ang Marinduque, sabi ni Attorney Luke Espiritu, ay para daw paraiso. Kaya sabi ko, ay mag-iingat kita. Dahil sa paraiso'y naandun si Lucifer. Naandun din yung ahas. Sino kaya ang ahas? Ayan, at maging matalino po tayo mga kabayan ha. Marami pa tayong pag-uusapan habang tayo po'y bumabati ngayon sa ating programa. Kaya nga sa mga kabayan po natin, this is our opportunity para pumili po tayo ng kandidato. At sabi nga ni po, ang makakaintindi ng lengguwahe ng ibon ay dapat ibon din. At ang nakakaintindi ng lengguwahe ng tao ay tao din. At ang nakakaintindi ng lengguwahe ng Marinduqueño ay Marinduqueño din. Ayan, yun yung sabi ha. Yun po ang sabi. Nasa inyo na po yan kung anong interpretasyon ninyo. Dapat po, ang isa naman para sa akin, dapat may puso siya para sa talagang taga Marinduque. May puso siya sa serbisyo. May puso siya ng paglilingkod. Hindi siya yung pinaglilingkuran, hindi siya Panginoon. Parang yung ganun po. Yung sinasabi natin. And biblically, ang Panginoong Hesus po ay bumaba sa lupa. Not to be a leader, not to be a ruler, kundi siya po ay bumaba sa lupa para maging servant. Di ba? Yun ang naginawa ng Panginoon.
Kaya nga nagkaroon ng Christianism, 'di ba? Kaya nga na-conquer ng kabutihan ang kasamaan because of that. Kaya sana ganun din. Yung kababaang loob, yung marunong bumaba sa iapak ang kanyang lupa. 'Di ba si Jesus Christ naging karpentero pa din. Hindi po siya doon siya kumbaga pinakita yung humility. Hindi siya naging ruler. Ganon. Ngayon ang gusto ng Panginoon. Sana ganon din yung ating mapiling mga leader. Yung marunong kumustahin tayo, bumaba para sa atin, umikot para sa atin, hindi lang tuwing eleksyon. Diba? Yun pong ang ngiti ay hindi pakunwari at talapakitang tao. Diba? Yung mga ganon. Yung kung ano yung kaya natin kainin, kaya din niyang kainin. Yun po ang apiliin natin na mga uri na mga kandidato na mga hindi hipokrito. Pasensya na kayo sa mga term na binabanggit natin, mga kababayan, ha? At syempre kasama dyan, dapat yung mga taong nagmamalasakit kung anong meron po tayo. Ano ba meron tayo sa Marinduque? Meron lang tayo agrikultura, pangisdaan, yung turismo ay hindi pa naman ganun ka-develop, pero ayan ay susunod na. Ang pinakauna po ay payamanin natin ang ating pong sariling probinsya. Ay magugulat ka ngayon, sa mahal po ng mga isda natin, wag na tayong magplastikan pa, mga kababayan. Yung magkano bang kilo ng isda? Mura lang yata ngayon tulingan, 'di ba? Dahil dagsa. Pero yung may bababa mo, parang wala na ngayon tig 200 eh. Parang mas matataas na nga ni din sa papaano? Imagine ako matay kong isipin kasi sino kaya ang makakatulong ng mga politiko na itaas ang kabuhayan, hindi yung puro ayuda. Kabuhayan yung long term na makatutulong sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko Marinduqueño. 'Di ba? Isipin nyo magkano ang ating provincial rate? 410, 420. Bibili ka ng isda, ang kilo ay 230, 260. Magkano na lang ang sukli nun? Mabili ka pa ng bigas. May nag-aal kang anak na masahe. Di ba baga? Mag-load pa yon, mag-internet pa yon, mag-pasirox pa yon, may project pa yon. Imagine mo, paano mabubuhay ang mga Marinduqueño? Pagkatapos yung pong kalagayan na yan ay sasamantalahan at pagsasamantalahan pa, ay papaano na kita, Marinduqueño. Hello po, pinsang Annalyn Alcantara dyan sa Vizcaya, Italia. Si Boss Giovanni Buhain, nanunood. Pinsang Fred Rosales. Marita Pampula is also watching. Wilson Pastrana, Eterno. Ayan, yung mga nanonood po sa atin. Sana tayo po ay maging matalino po ngayon. Yung nabasa natin sa mga hindi po nakaabot sa atin. Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. At alam niyo po ba kung ano po ang number 1 pasensya na, nakakamangmang na lamang. Yan, yung ganun na lamang, wag na yung 80-80. Ay ang number 1 po nakakapagpamangmang sa tao, kwarta. May matatamis na I-deny daw ninyo. Sige nga i-deny ninyo. Talino, pero pagka nakakita ng kwarta, nawawala ang dignidad. Marinduque o Marinduque, kisarap mahalin. Marinduque o Marinduque. Ayan, binabati din natin lahat ng ating mga tagapanood sa Marinduque News Community, sa DJR Media Online, ayan, sa mga nanonood sa Marinduque News Network, sa iba't ibang mga Facebook page, ayan, manonood po sa maraming mga Facebook pages na mapapanood po tayo ngayon. Wilson Pastrana, Eterno, Berwin Makayaon is also watching. Si Punong Barangay Edwin Morales, ayan, magandang gabi. At sana maging matalino po tayo, maging bukas ang ating kaisipan. Hindi nabigyan lang tayo. At may balita tayo ngayon, Talaga na, ewan lang, Kung totoo ito, ang mga leader daw ngayon ay talaga namang paldo-paldo. Mga leader, magkano baga? Magkano baga ang pamasaheng binigay sa inyo para panggastos? Balita ko, 10,000 daw para sa inyo, namamalato naman kamo. Meron daw tigba 20,000 pa. At ang usapan daw ngayon, pagka yung isang lugar ay hindi baluarte ni ganari at saka ni ganito, tapatan daw yan hanggang 3,000 pa.
May ganyan baga. Sige, picture ha. Tingnan natin ang balis din ng ating Comelec ngayon. At ng ating mga namiminuno, tingnan natin kung ano magawa nila. And ang usapan daw po ngayon, daw lang. Yan. Daw. Ay ang usapan daw, pag binayaran ka at ikaw ay pumayag magkabayad at hindi ka buboto doon sa mga nagbayad sa iyo, ay hindi ka talaga pabubutuhin. Parang ganun, para bawasan yung number of voters, ay ganun na ngayon labanan sa politika sa iba't ibang lugar. Aba, hindi ko sinasabing sa Marinduque, Ganyan daw po ngayon. Aba, ay talaga namang sana naman din sa atin, huwag ganyan. Kakahiya na kita niyan pag gaganyan. Kakahiya na kita sa Marinduque pag tayo nakiusap pa sa ganyan. Ano? Hello to Jomar Morales Mendeja. Linda Revilla is also watching. Yan, sa mga nanonood po sa atin. Walang nagko-comment ditong natanggihan yung inapagasabi natin yan. Ano kaya katotoo yan, mga yan? Ayan. Hello to, yan, may nagadamihan na. Lelebet Naling Zoleta, si Punong Barangay Edwin Morales, ayan, nanonood po. Jane Revilla Vargas, good evening kabayan. Magandang gabi, watching from Makati City. Nene Plantilla Nadera. Ryan Trinidad, good evening. Idol shout out po sa family ko sa Marinduque and Trinidad family. Ayan, kinamanang break time. Ayan, tamang break time daw pala. Ayan, thank you sa panonood. Ayan, sabi ni Lelebet Naling Zoleta, apple daw ang kinain ni Ayan, yun po yung sige po, mamaya ko sasabihin kung ano yung kinain. Ayan. Sabi ni kabayang Lelebet Naling Soleta, apple daw yung kinain ni Eva. Hello po sa Cumbaville. Ayan, si Zea Noah Zelda. Thank you po sa panonood. Ayan, at talagang yun maganda. May mga interaction yung ating mga kababayan sa ating programa. Ayan, at ang kinain daw po ay mansanas. Ayan. Hello, Pinsang Fred Rosales. Ayan, sabi ni Pinsang Fred Rosales, krok-krok daw. Ayan, ano yung krok? Krok-krok ang kinain. Ito naman. Magkakatagpo sa isang tanawin. May matatamis na ngiti at sa iyong hangin. Puputungan ka para buhay mo ay pagpalain. Marinduque o Marinduque kay sarap mahalin. Mga kuweba sa bagong bungan at daruga ay iyong tuklasin. Pati ang Kawa-Kawa, Falls Pajao at Malbog Hot Spring. Mong maniwaya ay nasanbas ay mapayapa. Ayan, at kung kayo po tatanungin, ano po ba yung inyo pong requirements sa inyo pong iboboto? Ayan. Pag-usapan daw po natin yan, kasi may iba't ibang tungkulin Ano po ang mga kandidato po natin? Yung mga konsihal, mga bukal, dapat legislative, ordinansa, batas ang kanila pong dapat gawin. Ano po? So, kung ipinapangako na sa inyo yung langit at lupa, parang mahirap paniwalaan yan. And literally, dapat kung mayroon po tayong paniniwalaan, hindi naman yung suntok sa buwan. Ano po? Yun po yung dapat nating paniwalaan. At tingnan din natin kung ano yung pinapangako sa atin. Dahil baka mamaya, yung ipinapangako sa atin ay para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Ano bang meron tayo sa Marinduque? Agrikultura. Dapat kung mayroon pong iboboto po tayo, napatunayan natin. Parang sabi ni senatorial candidate Kiko Pangilinan na nakasama ko po noong nakaraan, pinalad po tayo. Ako po ang naging driver. Di ba? Ako simple lang naman po ako Ako po abang driver lamang. Na-hire po yung ating van na dinadrive. Nagkwentuhan po kami ni Kakiko. Ano sabi niya, napatunayan daw yung pandemic, kahit mapera pa, makwarta ka pala, pag ganong panahon, may mga ganon, ay doon ka pa rin pala uuwi. At yun ang bubuhay sa'yo. Imagine yun, na-realize niya yun. Tayo kaya, nare-realize kaya natin, pinoprotektahan kaya natin yung ating mga sakahan, yung mga bukirin po natin, yung ating mga kabundukan, yung ating karagatan, pinoprotektahan kaya natin. Alam niyo po,
huwag na nating iasay sa politiko. Ang magpuprotekta dyan ay tayo dapat. Tayo po mamamayan. Paano? Dapat pag nakikita natin sinisira yung ating kagubatan, sinisira yung ating mga kabukiran, ay nagre-react po tayo. Sinisira ang ating pangisdaan, nagre-react po tayo. At gamitin natin ang ating kapangyarihan ngayong eleksyon. Diba? Ayan po yung sinasabi natin. Ano yung sinasabing? Vote straight. Kalokohan po yun. Dapat gamitin po natin. Binigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan para gamitin po ang katalinuhan para maglagay na magiging leader natin na mag-aakay sa atin sa magandang kalagayan ng ating lalawigan. Ewan ko po, kung hindi kayo ma-agree sa akin dyan, bibigyan ko kayo ng example, biblical. Diba? Humingi ng leader ang mga Israelita kasi tigasan ng ulo nila. O sinong binigay? Si Saul, diba? O, ay dahil matatakotin si Saul, Si Saul po ay hindi naging mabuting leader. Anong naging kainat na ng Israel? Naging masama. Ganon din ang ating pulalawigan ng Marinduque. Pag naglagay tayo ng hindi leader, hindi, ang pinag-uusapan po dito, mga kabayan, hindi yung matalino lamang, hindi yung professional. Ang pinag-uusapan po dito, may puso. At ang iniisip ay ang ating kapakanan ng Marinduque. At ng bawat Marinduqueño, hindi lamang yung mga kapanalig nila, hindi lamang yung mga kakampi nila, hindi lamang yung pakikinabangan nila, kundi dapat ay yung mga Marinduqueño. Mahirap man yan. Yung kayang ibaba ang kanyang sarili hanggang sa laylayan. Hello po, good evening. Pabate mga anak ko dyan sa Buyabod, sa mga parehin ko kay Kapitan Arman at sa mga members ng BP Toda. Diyan po sa Buyabod. Sabi ni Kapitan Edwin Morales. Hello to Ma'am Melvin Villarmino. Magandang evening. Sino panonood po sa atin dito? Tingnan na kung pumapasok yung manonood sa atin. At tingnan natin, may mga nag-a-agree baga. Ay, open po tayo. Kung kayo po hindi ma-agree sa sinasabi ko, ay di sabihin po ninyo yung inyong dahilan kung ba't hindi po kayo nag-a-agree sa atin. Ano po? And sana natuto na po tayo mga kababayan. Tingnan ninyo, yung mga nakaraan nating mga pamunuan na hinayaan na sirain ang ating kalikasan. Di ba? Yung domino effect hanggang ngayon naandyan. Yung markuper natin, na may ilan lamang nag-interest. Tingnan nyo kung ano nangyari. Hanggang ngayon, mga inanak, kaya totoo yung nabasa natin kanina dito sa verse ng Bible, hanggang sa mga inanak at ina po natin ang magsasaper dahil sa kamangmanga natin. Di ba? Yun po yung sinasabi. Shoutout po sa mga kandidato na ngayon, mga kabado na dahil laban nila, tiwala lang sa sarili nila. Kung alam ninyo, kayo ay magtanim na magandang binhi, aani kayo na magaganda. God bless, sabi ni Kabayang Linda Revilla. And alam niyo po yung itinanim na maganda, hindi lamang yung sa mga material na bagay. Tandaan natin, biblical din, the money is the root of all evil. Diba? At dyan nasira yung relasyon ni Esau at saka po ni, sino to? Yung magkapatid, ano po? Si Jacob pala, si Jacob. At saka po si Esau. Ay si Esau po ay mahilig sa Esau. Hindi po si Esau Mabiro lang po 'yun. Pero ipinagpalit niya yung kanyang authority, yung kanyang blessing, yung kanya pong magandang kinabukasan dahil lamang po sa isang plato, isang mangkok o isang kalderong pagkain. Dapat tayo hindi ganon. Dahil ba nabigyan ka ng ayuda? Dahil nakatanggap ka? So, totoo po yung ayudang yan ay pera ng gobyerno. At yung pera ng gobyerno, galing sa tax po ng mga taong bayan yan. At yung tax ng taong bayan ay pinaghirapan po natin. 'Di ba? Kaya dapat ay maging matalino po tayo. Dahil ang ginagawa ng maraming politiko ngayon ay tayo po ay binibigyan para tayo tumanaw ng utang na loob. Utang na loob.
Hindi po ako galit. Sa isang tanawin. Kaya shout out sa mga kabado na ngayon. Kabado na dahil ang laki ng gastos, namigay at mamimigay pa. Nagbigay na sa mga leader. Kakaba-kaba, baka lukuhin ni leader. Uy, leader, ha? Kumusta ka? Baka lukuhin. Yung iba doon, nagtatagtagan na ng mga leader eh. O, paano? Balingbing. Ano? Kaya ay doubt sila sa kailang mga leader na nilagay. Yan sinasabi ko. Diba? Magtanim ka ng mabuti at aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng pandadaraya, aani ka ng karayaan. At lahat yan nakikita ng Diyos na nasa taas. Maniwala kayo. May karma kayo. At yun naman nagpabili ng boto, may karma din kayo. Bayad na kayo. No, di ba? Ay matatamis ng ngiti at sariwang hangin. Bahala na po kayo kung kayo hindi ma-agree sa akin. Ako po, may basihan po ako, may batayan po ako. From the Bible, from the history of the Bible. At yung hindi po nananalig doon sa tamang direksyon, sa utos ng Diyos, ano po, ay siya po'y napapahamak. Diba? Anday mandaraya. Sabi nga, the devil like a roaring lion. Parang demonyo, parang tigre daw na dadating at sisilain tayo. Diba? Kaya nga, maraming angel ang nagpahamak because nagpadaya sila. Nagpadaya sila doon sa lalang ng kaaway. Bundok at dagat magkatagpo sa isang tanawin. May matatamis na ngiti at sariwang hangin. Puputungan ka para buhay mo ay pagpalain. Marinduque o Marinduque, kisarap mahalin. Marinduque o Marinduque. Marinduque kay sarap mahalin. Ayan, at ang Marinduque nyo masarap magmahal eh. Basta totoo ka lang, di ba? Oy, Konsehal Organic, Kuya, Konsehal Organic Man ng Santa Cruz. Idol ko din ito eh. Idol ko din ito. Ano ito mga ganito ang suportahan natin. Ayan, at pagbigyan din naman nyo ako. Sana yung aking mga sinusuportahan ay suportahan din ninyo, ha? Sa may biglang bawing ngayon. Siyempre, yung aking partner, TJ Meong, huwag niyong kalilimutan. Diyan sa mga taga-Torrijos. Number 9 yan. Number 9 sa Balota, sa darating na eleksyon. Siya ang boses na mga mamamahayag sa bayan po ng Torrijos. Siyempre, dito sa aming Sagasan, may sinusuportahan ako dito. Kasi dapat po yung mga ina-elect na, lalo sa legislative wag po magtatampo yung iba natin mga nasa legislative. Ano po, kanya-kanya naman po tayo ng porte, ano po, o ng mga katalinuhan. Pero dapat para maging balanse, sana sa ating mga sanggunian, may abogado, di ba? Para nakakapag-interpret ng batas, para hindi nagiging akala mo ay peryahan ang ating mga plenaryo. Di ba? Kaya dito talaga sinusuportahan ko yung aming kapitbahay dito at kabarangay ko, Attorney Merly Soberano. Yan ay nasuportahan ko dito sa amin sa bayan po ng Gasan. Sana suportahan din ng mga Gasenyo. Yun po yung paniniwala ko at nasa inyo naman po yan. Pero ako po, yun po ang inasabi ko. Dapat maging balanse yung atin pong ating mga legislative bodies, ano po. Ayan, sino pa ba yung ating babatiin? Ayan, si Konsehal Organic Man, salamat sa panonood. Ito'y nahanga din. Anong number mo baga, Konsehal? Si Pinsang Fred Rosales, nahanga din ito sa Torrijos. Nako, kay sarap na mahalin ang ating lalawigan. Kaya sana ipahalagahan po natin. Alam niyo po, within 3 years, ang daming pwedeng mangyari. Pwedeng mapaganda, pwedeng mapahamak. Pero sabi ko nga, ang dapat nating mahalin ay kung anong mayroon po tayo ngayon. I-improve natin. Yung sinasabi natin, ako, totoo pong sinasabi ko, magtanong kayo sa mga palengke kung saan galing ang gulay. Marami, Divisoria, Sariaya. Ano nangyari?
nanomalyari keka, sabi ng mga taga-gitnang Luzon. 'Di ba? Ano nangyari? Na minsan yung mga gulay natin galing pa ng Quezon o galing pa ng Divisoria, samantalang tayo napakayaman ng agrikultura. Anong kulang? Yan ang tanungin yung mga politiko. Anong kulang? Pera? Lagi bang pera? Ha? Ano bang kulang? Sa totoo, sinasabi ni Regional Director Attorney Bernal na lumiliit na ang bilang na mamagasaka natin, tumatanda na ang mamagasaka natin. Why? Kasi wala silang nakikitang improvement at development ng ating agrikultura. Kaya pagka-graduate, pupunta na ng Maynila, pupunta na ng abroad. Papaano ang ating kinabukasan kung wala nang magasaka sa mga susunod na henerasyon? At bakit wala magasaka? Wala silang nakikita ang future. Bakit? Walang suporta na maayos ang ating pamahalaan. Minsan ako, direktahan ako, sinasabi ko nga sa isang opisyal, ayun bang inyong ginagawa ay for compliance o for long direction? Long solution? Or for compliance lamang, para may i-report lamang kayo doon sa nagbaba ng pondo sa inyo? Diretsahan tayo. Hello to Perlita Magturo, magandang gabi. Yan mag-comment po kayo kung mali po ang inapagasabi ni DJ Dine. At siguro naman, wala po akong inapatamaan na yung tinamaan ay bato-bato sa langit, ay di aray. Ano po, wala na tayong binabanggit na pangalan dito. Pero sana, yun ang makita ninyo. Yung makatutulong sa ating mga magasaka. Ano bang solusyon na ginagawa na hindi nga nyo mapamurang isda? Ako sinasabi ko na kung ano mga dapat gawin, ang dali yan. Ang hindi mamahal ang isda kung maayos po. Bakit namahal? Utang, puro utang, utang na loob. Puro utang yung gasolina, pagbalik mo, pinagkatubuan na, pagdating ilang handler o ilang mga ahente dadaan sa mga isda, pati magitinda, utang. Samantalang pwedeng yan tulungan ng ating pamahalaan. Sinasabi ko, sa halip na magbigay kayo ng isda, ibigay nyo panghuli ng isda para long term. Ako hindi na kontra sa ayuda, pero sana naman, yung mga talagang alam niyo ang pamahalaan po, itong paniniwala ko ewan ko kung kukontra po kayo dito, dapat tarang investment din yan. Mayroon ding ROI, may bumabalik sa pamahalaan dahil pagka lahat ng pera ng gobyerno ipamimigay na walang babalik na pakinabang, malulugi ang ating gobyerno, lulugso ang ating pamahalaan. Hello to Bansalak Laraya. Diba? Ganun po yan Ikaw ba? Ikaw nanonood po ngayon. Pag nagbitaw ka ba ng pera? Iniisip mo ba na siguro kung sobra-sobra ng pera mo, bigay ka lang ng bigay. Pero diba? Iniisip mo na may babalik sa iyo kahit pa paanong pakinabang? Ganun din dapat ang ating pamahalaan. Dapat yung may pakinabang. Yun po ang inasabi natin, trabaho. Alam niyo po yung mga trabaho dyan sa mga construction natin, sa mga kalsadang ginagawa natin, hindi long term yan. Paano pag nakalsadahan na lahat yan, naubos na lahat, o natapos na lahat, yung mga farm to market roads, maliban lang kung kulungin nyo ng dike ang buong probinsya natin. Walang katapusan talaga yan. How many thousand kilometers ang ating probinsya? Maliban lahat na lang ng tabi ng ilog ilagay nyo ng dike at lahat na lang ng tabing dagat ilagay nyo ng dike. Talagang tagal na trabaho niyan. Pero yung sabi natin, after na matapos na, kung halimbawa ang ating development, ang ating mga kalsada ay hanggang 2030 tapos na, anong susunod na hanap buhay ng ating mga kababayan? Naman sanang hanap buhay na sasabihin at ipapangako ninyo, hindi suntok sa buwan. Kung anong meron tayo, Bundok at dagat, magkatagpo sa isang tanawin. May matatamis na ngiti at sariwang hangin. Puputungan ka para buhay mo ay pagpalain. Marintuke o marintuke kay sarap mahalin. Mga kweba sa bagong bungan, ang daruga ay iyong tuklasin.
Ayan at nawalan pala tayo ng signal. Ayan, nag-resume na tayo. Ayan. Hello po sa mga kababayan po natin. Teka, may manonood ba sa atin? Parang, ayan, meron naman pala. Kaya lang ay walang nag-i-email ka, no? Ayan, shoutout po sa lahat ng ating mga senior citizen sa United Senior Citizens Party List. Ayan, sa lahat naman ng mga sumusuporta dyan. Ako totoo, isa sa sinusuportahan ko yan, mga senior. Kaya naman maawa naman sa sarili po ninyo. Yung sektor naman na talagang nangangalaga sa inyo ang iboboto ninyo. Ako po, I'm not against do sa Bicol Party List, pero sa akin, Marinduqueño, yung po mga taga Bicol ang dapat bumoto doon. Yan ay tawag yan ay ang tawag baga dito. Kumbaga partisan yan kumbaga ang tawag natin doon yung kumakatawa o kinakatawa nila. Yun ang dapat na sabi Bicol Party List. Ba't na dito sa Marinduque yan? Ha? Dapat po ay mga taga meron pa diyan, yung Bisaya, yung kung ano. Kasi kumbaga po, kung ano yung sektor na kinabibilangan mo, yun ang boto mo. Katulad ng ating mga senior. Ayan, iboto nyo yung para sa mga senior. Like United Senior Citizen Party List. Yun ang iboto po ninyo. Para po mayroong susuporta sa inyo pag ako pupunta na ako sa pagtanda ang magulang ko senior na din, kaya ako sinasabi ko yun ang iboto po ninyo para hindi po kayo malito baga. Ano po, kung farmers, para sa farmers. Kung kayo po ay wala lang baka ano bang party list pa ngayon, baka wag lang yung Hudas ang party list, Mandarangbong party list, wag nagpapayaman party list, yung mga ganon. Bilyonaryo party list, ay nako, matakot-takot po kayo dyan. Dahil baka mamaya at mga ngamkam party list, mga nangangamkam na, yun ang ingatan po ninyo mga kababayan, So, paalala lang natin, nakamaya tayo naliligaw, ano po. Yan, sino panonood sa atin dito? Walang nagko-comment Parang ayaw nyo mag-comment sa sinasabi ko ito. Takot po baga kamong... Ayan, at ano ba yung bunga ng puno na pinagbawal kainin? Para sa mga nagat, ang puno pong yon ay puno po ng pagkaalam ng mabutit masama. Ano po, puno po ng kaalaman yun. Kaya nga sabi, wag niyong kakainin yun. Kasi nga, yung puno pong yun, sabi nila mansanas daw. At wala po dito nun. Wala dito sa... Alam niyo po kung bakit nasabi ko wala dito? Naandun lang yun sa hardin. Sa halamanan. Naandun lang po yun. Doon po yun sa Eden. Doon lang mayroon nun. Ayan. At bakit ayaw? Ito po ito po yung interpretation ko dyan. For me ewan ko lang sa ibang mga pastor, mga nistro, pari o kung ano. Kaya ayaw ipakain ng Diyos yun. Ay dahil ang tao po magkakaroon ng carnal mind. Yung katalinuhang pangmundo. Ang katalinuhang ibinigay ng Diyos nung nilikha niya si Eva at si Adan, yung katalinuhang makalangit, makadiyos. May takot sila sa Diyos na sila'y lumabag. Kaya sabi ng ahas, ay hindi totoo yun. Hindi ka mamamatay, tatalino ka pa nga niya. Diba? Hindi naman nagsinungaling yung ahas, pero may halong pandaraya yun. Parang ganun yung mga politiko. Parang totoong totoo, pero totoo ay gusto lang tayong ma-deceive. Lalo na, pag ako'y nanalo. Sabihin sa atin, gagaan ang buhay ninyo. Pero ang tanong, bakit gumaan ang buhay ninyo? Baka naman, lutang na kayo. Diba? Dapat titingnan natin. Kaya, sabi nung ahas, doon sa hardin, hindi totoong mamamatay ka. Tatalino ka pa nga niya Pero hindi niya sinabi na spiritual, mamamatay ka na. Diba? Hindi niya sinabi, pinaliwanag yun. Kaya nga, dapat maging matalino po tayo. Kaya nga, magdasal. Sinasabi natin, unang-una, dapat ibubuti natin may totoong takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Yung pong marunong sa kapwa. Sinasabi natin, bumababa ba yan para kumustahin kayo? Kung nakikipagkamayan ba yan, nag-house to house ba yan?
Sinasabi natin kung yun hindi niya magawa, papaano pa niyan aalamin at interesadong alamin yung inyong pangailangan? Baka interesado lang yan sa mga project na gusto niyang gawin, di ba? Tingnan niyo, pag-aralan niyo. I cannot mention anyone, pero tingnan ninyo. Baka mamaya yung project niyan, hindi naman talaga front lang yung project, pero nagmimina na pala. Di ba? Front lang na payayamanin tayo, pero inuubos pala yung resources natin. May mga ganon. Ano po? Inday Kadora. Ayan, maganda gabi from Hong Kong. Thank you po sa panonood. Shout po sa Velasco family from Buwak and Mugpog. Ayan. Arian Sadiwa, Raf po. Shout po sa Palo at Katami family watching from Abbas, Saudi Arabia. Pina Rimentilla Porca is also watching. Thank you po sa panonood. Yan, kaya ako sinusuportahan ko itong maganda yung advokasya ni Attorney Luke Espiritu for Senator. Sabi nga niya, tigilan natin yung political dynasty dahil kaya nga sila nagtutuloy-tuloy at pinakyaw na nila lahat ng posisyon, konsihal yung anak, kapitan yung apo, mayor yung nanay, vice mayor yung pamangkin, manugang, vice mayor yung manugang, congressman yung nanay, tapos governor yung ate. Bakit? Ang tawag ng political dynasty. Kaya ayaw nilang umalis dyan, may pinoproteksyonan sila. At yun ay yung para sa kanila. Yun ang paliwanag ni Atty. Luke. Kaya nga, sabi, dapat putulin na yan. At kung yung mga politiko ay naghahangad niyan at ganyan ang ginagawa nila, sa kasakdalan na sila ay mamili ng boto, meron niyang gustong proteksyonan, meron niyang hinahangad, meron niyang gustong gawin para sa kapakanan, hindi sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kaya mga kababayan ko Marinduqueño, dapat hindi tayo padala dyan. Kung sa ibang mga probinsya, ganyan, ay dito dapat hindi tayo mapayag ng ganyan. Mga kababayan, hindi nga alam kung anong kailangan ninyo. Hindi nga alam yung paborito ninyo. Hindi nga alam kung papaano yung pagbabahog ng baboy. Hindi alam kung ano yung... Ako sa totoo lang po, nung ko pa sinasabi ito, mga kababayan, kung mayroon akong gustong suportahan, 5 bagay lang yung sinasabi ko. Pamurahin mo ang bigas. Pamurahin mo ang isda. Pamahalin mo ang kopra. Pamahalin mo ang ang presyo ng baboy o livestock, pamahalin mo. Yung presyo yung buhay na ilalabas, yun po ang pamahalin mo. Pero pamurahin mo yung karne, 'di ba? Yun po yung sinasabi ko Yung meron tayo ngayon, yung feeds, pamurahin mo. 'Di ba? Kasi yung meron po tayo ngayon, wag mo nang ilayo pa. 'Di ba? Pag maunlad, sufisyente yung pangangailangan ng ating mga kababayan, marami nang daragdag dyan naniniwala ako. Pagka sufisyente yung pagkain ng mga kababayan at sobra pa, doon mag-isimula yung negosyo, di ba? Mahal ang isda natin. Mahal ang ating bigas, di ba? Bakit? Kulang na kulang. Ang gulay natin, mahal. Bakit? Kinukulang tayo ng supply. Mahal ang ating murang-mura ang presyo ng kopra natin. Sana tumaas yan. Pamahalin natin yung kopra natin. Ang mahal nga ng mantika. Ang mahal ng langis. Yung ating ang dami. Yan yung sinasabi. Kasi yun ang meron po tayo ngayon, mga kababayan. Kaya bago kayo mag-isip ng magkakaroon tayo ng ganitong industriya na mga ganyan, yun munang basic na buhay ng mga kababayan natin ang sana ay makasurvive, di ba? Kabayang Brian Rimentilla, di ba? Yun nakakakain 3 beses ang araw at nasobra pat nakapagbenta pa nung kanyang inali, yun ang mayroon. Kaya nga, naisip ngayon ng ating mga Marinduqueño, pag nakatapos, magtatrabaho sa gobyerno, anong kasunod nun? Mahangad na rin, magpupolitiko na din. Meron ka ba na, pag nakagraduate ako, magsasaka ako, magtatanim ako, gagawa ako ng farm, di ba? Bakit nawala yun? Kasi nawala yung interest dahil walang nakikitang opportunity. Bakit walang opportunity? Because hindi po sinusuportahan ng mga taong dapat ay nagpapayaman sa ating ekonomiya, sa ating agrikultura
dito po sa ating bansa, mga kababayan ko. Ano po? At sana maging eye-opener po ito sa inyo po, mga kababayan. Marinduque o Marinduque, sarap mahalin. Sabi ni Melvin Baleas, ngani mandin. Mandin pa. Mahalin. Ang sweldo mo ay ikaw ay minimum wages lamang o na 420 ka laang, tapos ang iyong ang kilo ng isda ay 230, 260. Mabili ka ng bigas, wala namang 20 bigas. Ay ewan ko, nakarating ba? Oy, may mga kababayan na nakabili ba kayo nung pinagibiling 20 pesos na NFA? May nakarating ba sa Marinduque noon? Parang wala naman, ano. So, paano? Ilang kilo? Ay kung anak mo ay 5, mapasok pa mahingi pa ng baon, ng pamasahe, ng pam-project, mahingi pa ng panload dahil mag-research. Ay ano na, sinong kawawa? Si nanay, hindi na alam kung paano mag-budget. Siya natakbo, ay di doon sa pautangan, mautang muna. Doon muna mapunta sa asa ka pa. Doon muna mapunta sa asang ka pa mapunta, sa mabili sila ng kung ano-ano, ng card para iba-iba, di ba? Iba-iba, maraming lending May mga 5-6 pa, may mga pabumbay pa. Bundok at dagat. Wala tayong magawa, kapit sa patalim, di ba? Sabi nga nung kakilala ko, ang Pinoy pag nagigipit, kay 5-6 kumakapit. Para buhay mo ay pagpalain. Sana mabago po ito. At ang may kapangyarihang baguhin ito, hindi ang politiko, kundi ikaw mismo na botante, ikaw na may kapangyarihan ngayong panahon ng eleksyon. At Malbog Hot Spring Mongko. Pag inabutan kayo ng pangalan, ito iboto ninyo, itong 50, ito 100, itong 500. Oy, mag-aingat pala kayo ha. May isang nagsasabing, maaari daw kumalat ang mga fake money, mag-ingat po tayo ha. At magkatagpo sa Hindi po ganun, wag ninyong ipagbili. Dahil pag pinagbili niya inyong boto, wala ka ng karapatang singilin yung mga politiko. Sabihin sa'yo, bayad na kita man din. Halagang 50 ka lang, 100 ka lang, 500 ka lang, 1,500 ka lang, 3,000 ka lang. Ay hindi ka na makakasingil ng serbisyo. Hindi ko naman sinasabi na iasa na naman ninyo sa lahat ng mga politiko. Yan ang mali din naman sa ating mga tao ay. Ano po? Kaya nangungurap din yung mga yan gawa-gawa din natin. Ang gawin nyo, parang nagpatabi kayo. Para kayo nagpatabi sa politiko. Diba? Pag may birthday, ay kagawad, ay konsihal, ay pagbigyan daw po ako ng birthday po ni kumare mo. Ay yung pala ginawang kumare. Masulisit po sana ako sa iyo ng painuman lang sa mga bisita. Yun naman yung mga supporter mo man din. tutulungan ka para buhay mo ay pagpalain. Ay ilan bang kailangan mo? Isang kahon po ng emperador. Samahan mo na rin po ng pulutan. Samahan mo na rin po ng video okay. Pahiramin na rin kami ng tent. Sa dagat. Sige, dinay daw niya. Totoo hindi? Ang mga palusa. Kukunin yung pangninong sa ino anak mo. Sponsor yon. Tapos yung anak mo, bininyagan, kinumpilan. Ay, siya pa rin ang sponsor, si politiko. Hanggang nag-asawa yung anak mo na inaanak ng politiko, nung mga anak, lapit ka pa rin, padre, kumpadre, mga anak ng inaanak mo, ay si is daw, ay di asa pa rin kay Nino o kay Ninang, ay ano na, adi, gulping laki na ng puhunan ng politiko. Ano gagawin ni politiko? Ay di madiskarte. Hindi naman yun ay hindi man makamangmang yun na para sa pamilya abigay sa iyo ay madiskarte. Kaya biglang anong nangyayari? Ay maraming project. Di ba? Yun po yung mga pwedeng totoo, pwedeng hindi yung inasabi natin. Kaya dapat maging matalino po kayo. At hindi naman yan magpakita na, oy, ako yung may diskarte dito, nag-sideline na, hindi mapakita yan. Kasi bawal yun ay, ay di syempre, magawa ng mga diskarte yan, maaaring mga dami, kung ano-ano pa. Sabi niya ni Kabayang Linda Revilla, pinauso ng ang bayaran, dapat tagalingan na lang ng laban. Ngayon, tayo ay lalong nahihirapan. Marami ang tamad at aasa sa gobyerno at bibigyan. Gobyerno din ang nagturo ng katamaran sa tao. Ayan. Kaya mahalin din ang namimigay. Lahat mahalin natin, lalo na ang Diyos. Depende po sa namimigay. Kung yung namimigay ay gustong
siya ay bibigyan mo din ng kahit na ikompromiso mo yung pagkatao mo. Hindi dapat ganoon. At saka, dapat po ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama. Sa mga proyektong ang nakikinabang ay taong bayan, hindi sa ayudang pambili mo lang ng pangkuso mo at sa susunod ay wala na. Di ba ga? Kung nabigay nyo yung livelihood, training with livelihood, i-guide ninyo, marketing, turuan na. Yan sinasabi natin shoutout po sa DTI, mabuti pa ang DTI. Ayan kay PD. Ayan, magaling yan ang DTI sinusuportan yung ating mga small microfinance, micro enterprises. Yan dapat yan mga kababayan natin. Hindi yung inuubos yung ating natural resources, inuubos yung lahat-lahat na lamang. Ay nako, Diyos ko po ang mahabagin. Madami na ba akong nasabi? Yan at sana po, mapanawagan ko ngayong eleksyon, maging matalino po tayo. Ayan, sabi ni Kabay Melvin Balaes, magtrabaho din, maghanap buhay. Lawak ng lupa, tanimin ng balanghoy. Totoo, noon naman tayo nabubuhay naman nung una. Wala namang ayuda, ba't buhay tayo? Naging professional ang marami. Sa totoo lamang, naging tamad na lamang kita. Bakit may mga lugar na, bigyan ko kayo ng example, yung mga pinsanin ko niya sa Sariaya, Quezon, naupa pa sila ng lupa para pagtaniman nila. O, diba? At yung mga gulay na nila, mga kibala nila, yung iba nakakarating pawari ng Marinduque, tayong naangkat, pagkalawak-lawak ng lupa natin dito, inasabihin ng mga tao, ginabayan magtanim sa Marinduque, walang patubig, walang tubig na pandilig, walang pambili ng abono, puro na lang wala. Di ko sabihin ng Diyos, wala na kayong makakain, bahala kayo. Sabi ng Bible, ang ayaw gumawa, wag kumain. At ang Diyos ay nagbigay ng lahat na meron tayo, including yung lakas natin, yung buhay natin, para gamitin nating kapaki-pakinabang. Magtanim, lahat po, yung meron tayo. Yung resources na meron tayo, hindi yung hayaan natin yung iba nagpapayaman sa ating probinsya. Diba? Inuubos yung mga natural resources natin. Yun naman mga nag-iiba niya sabi, ito ganaring kasi ganyan, ang uubos na, sinisira na yung bundok. Nasa rin tapang ninyo? Pakita ninyo. Hindi yung kami ang asisihin nyo sa Marinduque. Nasa na ang media, ngani. Hindi man lang kayo nabat nabalita ninyo. Nasa na. Bigyan nyo yung picture din Isama nyo yung, kayo ang talagang nagpicture. Ba't hindi nyo magawa? Yan, nasabi ko po sa inyo. Kurang kitang ngawa dyan. Kayo ngawa na nga. Kayo mismo. Dyan sa barangay na sinasabing sinisira. Ba't kayo hindi magmalasakit dyan? Sa mga barangay. Challenge mga kapitan. Kung kayo ay mahal ninyo yung barangay ninyo, kung talaga sa tingin ninyo sinisira, kayo mismo tumindig. Hindi yung pagdating ng panahon. Remember kung anong nangyari sa atin sa Marcatar. Di ba? Tayo ang mga inanak-anak ang nahihirapan. Hello Benjo Mo. Ayan, ang ganda ng mga Hindi ko alam kung ibang mga nanonood sa atin dito yung mga bogus account din. Pero sinasabi natin, ito pong mga dito, totoo, pwedeng totoo. Kung tinamaan kayo, pwedeng hindi. Kung hindi naman nyo ginagawa, yung mga mali. Kaya nga, ang sinasabi ko, mga kabayang Marinduque nyo, biblically, yung binasa natin kanina, ang napapahamak ay yung kulang sa kaalaman. Biblically, dapat ang leader ay humble like Jesus Christ. Marunong siya magpakumbaba, hindi siya kaya yung mga naging leader ng Israel na ang sinisik ay yung kanilang posisyon, sila yung mga at nung sila makaupo na parang sila yung mga ruler na hindi na magpakumbaba, hindi naging successful hanggang biblically kwento ng Bible yon. Ganun din yung atin pong gobyerno sa panahon ito. Dapat una may takot sa Diyos, may maayos na hindi lang yung profesyon, dapat ay yung sinasabi natin siya po'y dapat kasi yung profession pwede naman lahat maging professional, pero yung siya ay talagang totoo na may pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Dahil makikita yan sa gawa. At syempre, makakalikasan, makabayan. Sabi nga doon na makadiyos. Ayan at ang dami nating dapat sanang pag-usapan hindi na makabate yung iba dito. Siguro nakikinig nila sa inapag-asabi ni DJ. Hello Mario Songko, Danica Bito,
Yan, thank you po sa panonood at sa iba't ibang mga Facebook page. Yan, at ako lang ay inaapila bago tayo magtapos ngayong gabi. Suportahan niyo yung aking kaibigan. Sino ba yung mga nandito? Ayan, ang aking kaibigan na si Romeo Mataak. Ay, nahangad po yan na konsehal ng bayan po ng Torrijos. Ayan, sana po mga Torrijos, bigyan din niya ng pagkakataon to. Within 3 years, pagka wala kayong nagawa, nakita magandang ginawa, ay di nasa inyo po decision, pero yung matatagal na at walang nagagawa, palitan na ninyo. Ganun lang po yun. Sino pa? Ayan, dito sa Gasan, yan po aking kaibigan. At sabi ko nga ay dapat merong nakakaalam sa batas na nasa sanggunian, pang bayan man o pang probinsya, para at least alam niya yung mga batas, yung ba ay talagang dapat, nararapat, at walang nilalabag na karapatan ng ating mga kabayan. Si Atty. Maria Mirly Soberano, yan, bito din yan, kamag-anak din po namin yan, ayan, at suportahan po natin. Sino ba yung mga nadito po sa atin pong line-up? Tingnan na natin. Suhay sa tanga at kalisa sa kalisinahan, mga parusa butterfly, pamay parmesan, dunok at agad magkatagpo sa isang tanawin. Ayan, at ayan, sino pa? Si Attorney Espiritu. Ayan. Luke Espiritu. Ayan. May advocacy niya para sa mamagasak at manggagawa. Pagbigyan natin, yung mga tatagal na dyan na nangakulong na't lahat ay nandiyan para sa Senado, wag nating wala namang alam. Dapat yung pong alam yung batas. Kasi yun po siya nasabi natin. Yung pong legislative, gumagawa, nagbabalangkas ng mga makabuluhan ng mga batas. Ang dami mga batas, pero hindi ma-implementa ng maayos. Bakit? Wala pong magandang parang pulisiya na maganda. Yun po yung nasabi natin sa ating mga kababayan. And sana ay maging wise po tayo. Si Commissioner Heidi Mendoza, para senator din yan. Yung mga yan, yung mga inilalaban po tayo sa kapakanan ng manggagawa, kapakanan ng mga motorista, kapakanan ng mga iba't ibang mga sektor. Tingnan natin ha. Yun lang po mga kabayan. Ang bilis po ng oras natin and sana ay naging, hindi ko sinasabing perfecto po, wala naman na taong perfecto kahit po ako. Ang sinasabi ko lang ay yung pong sa tingin po ng inyong abal lingkod ay tama na dapat ating gawin ngayong eleksyon dahil nasa atin ang kapangyarihan po. Nasa atin ang kapangyarihan ngayon. Kita nyo, lahat sila nanghihinuhod sa atin. Nanghihinuhod, lumalapit sila i-practice natin yung ating kapangyarihan ngayon. Ay may magandang kasaysayan. At yung mga kabado ng mga politiko, magsisi na kayo kung mali ang inyong inaplano, kung mali na ang inyong ginawa sa simula, huwag na ninyong ituloy yan. Kasi kakarmahin din kayo dyan. Huwag ninyong ituloy yan. At kung may pinaplano pa kayong masama, in Jesus' name, iprosen sana kayo. At sawatain kayo para wag kayong mapahama. Pasensya na po, at makili po ang ating oras, at sana ang idasal natin, pagharian ng Diyos, at iwaksi ng Diyos ang mga lahat na masamang espiritu na aalipin, bigyan ng kapayapaan, kung may nagbabanta ng masama, nagpaplano ng masama, i-control ng Diyos. Sabi ko nga, patigasin yung mga kamay niyan. Patigasin ang bibig niya mga yan. Hindi man tayo sinusumpa. Pinagdadasal lang natin na God can control. And maglagay ng mga leader na sa tingin natin ay yung pong talagang magmamalasakit sa atin. Hindi yung pagka ang isang leader gumastos na sa atin mag-doubt na tayo. Pagka ginastusan na tayo ng sobrang malaki dahil maaring meron niyang sisingilin po sa atin. Kaya yun lang po mga kabayan. At inabot na po tayo ng oras sa ating pansamantalang bagatapos. Sa ating mga kabayan, mga Marinduqueño, ipagdasal natin ang ating probinsya, ipagdasal natin lahat ng ating humahangad na kandidato. At alam natin walang imposible sa Diyos. Diyos ang naglalagay, Diyos ang mag-aalis. Pero dasal natin, wag nang pahintulutan ng Diyos na manaig ang kasamaan
nasisira sa ating lalawigan ng Marinduque. Ano po, sa susunod na 3 taon. Ako po ang inyo pong nag-iisang senior DJ Adrian Rosales, sa lahat po sa mga nanonood sa Marinduque News Network, sa manonood po sa DJAR Media Online. Kung may mga hindi po ako nabati, hindi ko po nabasa ang inyong mga messages, ipagpaumanhin po ninyo. At hanggang susunod, muli po tayo magsama-sama sa ating programang Senior Moment Talk and Music. Siyempre, sa ating Election 2025 edition ng ating programa. Baka may gusto po kayong i-open, may gusto po kayong ibahagi, ano po, at bukas po ang ating mga programa sa Marinduque News Network. Natili po tayo na magdasal para sa kapakanan ng ating lalawigan, ng ating bayan at ng ating bansang Pilipinas. Mabuhay ka, lahing Marinduqueño, saan mang panig ng mundo. Good night everyone! Mua-mua! Chup-chup! Marinduque, oh Marinduque, sarap mahalin. Marinduque, oh Marinduque, yaman ng